Paano kung hindi na to ang pinakamapanganib na banta kay Putin, kundi ang sarili niyang mga ministro, hindi ang mga parusa? Pumanaw na si Alexei Navalny, ang pangunahing oposisyon sa Russia. Ang all-girl punk band mula Moscow ay naging simbolo ng protesta at oposisyon kay Pangulong Putin. Sa Russia, mahigit 1,000 katao ang nagprotesta dahil sa pag-aresto ng isang aktivista at kritiko ng Kremlin. Malaki ang epekto ng digmaan sa Ukraine sa ekonomiya ng Russia, ayon sa Finance Minister, habang lumalaki ang pagkalugi ng Moscow. Karamihan ng tumutol sa kapangyarihan ni Putin sa Russia ay hindi nabigyan ng pagkakataon. Ano nga ba ang problema sa Russia? Sa 2025 St. Petersburg Forum, ang ministro ng ekonomiya ng Russia na si Maxim Reshetnikov ay gumawa ng isang bagay na hindi pa naririnig noon. Hayagan niyang binalaan ang lahat tungkol sa nalalapit na resesyon at sa masamang kalagayan ng ekonomiya ng Russia. Sinabi niya ito hindi sa likod ng saradong pinto, hindi pa bulong, kundi sa harap ng mga kamera at mga makapangyarihang tao. Sumunod sa pag-amin niya ay nagkaroon ng kaguluhan. Mabilis na nagmadali ang ibang opisyal na baguhin ang kwento. Nag-aaway ang mga pangunahing bangkero, habang si Putin ay itinuturing na kalokohan ng lahat. Saksi tayo sa isang bihirang pagkakataon kung saan si Putin ay hinahamon ng sarili niyang mga tao, hindi ng mga tagalabas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kaguluhan mula sa mga opisyal ng Russia at ang epekto nito sa humihinang kontrol ni Putin. Kapag ang mismong malalapit kay Putin ang nagsimulang magsalita, ibig sabihin may malaking nangyayari. Kung naniniwala kang dapat bigyang pansin ang mga mahahalagang sandaling ito, pindutin ang like at mag-subscribe dahil sa suporta mo na ibabahagi ang mga kwentong ito sa mundo at nababasag ang katahimikan. Pinahahalagahan ka namin. Balikan natin ang St. Petersburg International Economic Forum, kung saan nag-umpisa ang pag-aaklas. Ang forum na ito, ang pinakamalaking taunang pagtitipon sa Russia, kung saan nagsasama-sama ang mga leader, negosyante, at mga banyagang panauhin upang pag-usapan ang negosyo. Dapat sana ay nagpapakita ito ng lakas ng bansa, pero ngayon naging entablado ito ng hindi komportableng katotohanan. Si Maxim Reshetnikov, ministro ng pagpapaunlad ng ekonomiya ng Russia, ang sentro nito. Hindi siya tagalabas na kritiko. Kasama siya sa gabinete ni Putin at namumuno sa mahalagang bahagi ng pamahalaan. Matagal nang nasa posisyon si Reshetnikov. Hinaharap ang hamon sa ekonomiya sa kabila ng parusa at digmaan. Di tulad ng iba kay Putin. May totoong karanasan si Maxim mula rehiyon hanggang ekonomiya, kaya mas mabigat ang babala niya. Bukod pa rito, bago ito, nagsilbi siya bilang gobernador ng Permkrai, kung saan hinarap niya ang mga lokal na budget at mga plano para sa pagunlad. Naranasan niya kung paano naaapektuhan ng pulisya ang operasyon, kaya mas pinag-isipan niya ang kanyang pahayag. Sa forum, hindi nag-atubili si Reshetnikov at nagbabala na nasa bingit ng resesyon ang Russia. Batay ang pagsusuring ito sa pananaw ng mga negosyante at iba pang palatandaan. Tinukoy niya ang bumabagsak na kumpiyansa ng mga kumpanya at nagbabala na kung magpatuloy ito, pwedeng lumamig ang ekonomiya at huminto. Gumamit pa siya ng terminong economic hypothermia para ilarawan ito na parabang ang buong sistema ay nilalamig na at baka hindi na madaling makabawi. Sinisi ni Reshetnikov ang mahigpit na patakaran sa pananalapi sa problemang ito. Iginit niya na ang mataas na interest rates ay masyadong pinipiga ang mga negosyo at nagpapahirap para magpatuloy ang paglago. Ayon sa kanya, ang recession sa Rusya ay depende sa bilis ng pagbabago. Kabilang dito ang pagluwag ng polisiya para gumaan ang ekonomiya. Nanawagan siya ng agarang suporta para hindi bumagal pa ang ekonomiya. Nangyari ito kasabay ng ulat na bumagal ang paglago, kung saan ang gross domestic product sa QISA 2025 ay 1.4% lang kumpara noong nakaraang taon. At kung isasama pa na baka sobra pa ang bilang, lalo pang nagiging desperado ang sitwasyon. Kapansin-pansin na hindi lang ito simpleng komento sa pribadong pagpupulong. Nangyari ito sa harap ng maraming elite na Ruso at international na dumalo, kaya mas naging kapansin-pansin. Bakit mahalaga ang pagsabi ng katotohanan ito? Dahil kinokontra nito ang pangunahing kwento ng Kremlin. Ayon kina Putin at sa kanyang grupo, matatag at umuunlad ang ekonomiya dahil sa gastusin sa militar at paglipat sa bagong merkado. Ipinagmamalaki nila ang mga datos ng paglago ng gross domestic product tulad ng 4.3% para sa 2024 bilang patunay na hindi epektibo ang mga parusa. Nagpapakita ng ibang larawan ang babala ni Reshetnikov. Ang kanyang katotohanan ay nagpapakita ng larawan kung saan bumabagal ang paglago, bumababa ang kumpiyansa, at totoo ang panganib ng pag-urong.
Sinasabi niyang nagsisinungaling si Putin at tinatago ang mga seryosong problema. Ang hayagang pahayag ng gabinete ay nagpapakita na malaki ang problema at hindi na pwedeng balewalain, kahit pa maapektuhan si Putin. Kaugnay ito sa mas malalaking issue, gaya ng pagdudulot ng problema ng gastusin ng Russia sa digmaan. Nahihirapan ang ibang sektor ng ekonomiya na hindi konektado sa depensa, kaya bumabagsak ang ekonomiya. Kasabwat ng rebellion, pati ilang matataas na opisyal ni Putin ay nagbigay ng parehong babala. Isa sa mga pangunahing boses ay si Elvira Nabiullina, ang pinuno ng sentral na bangko ng Russia. Mahigit 10 taon na siyang namumuno sa patakaran sa pananalapi sa gitna ng mga krisis tulad ng parusa noong 2014 at kasalukuyang digmaan. Kilala siya sa pagiging matipid at lagi niyang pinipigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo. Noong 2025 St. Petersburg Forum nagsalita siya agad. Nagbabala siya na ang pag-angat ng ekonomiya ng Rusya dahil sa paggastos sa digmaan at panandali ang solusyon ay nauubos na ang lakas. Umaabot na sa limit ang mga pabrika. Nauubos ang pera at pagod na ang mga manggagawa. Sabi niya, hindi na sapat ngayon ang mga dating kasangkapang nagpapatuloy ng paglago. Hindi lang ito tungkol sa bumabagal na mga numero, kundi tungkol ito sa isang sistemang nauubusan na ng lakas. Malinaw niyang sinabi na hindi na pwedeng umasa ang bansa sa parehong mga paraan. Ipinaglaban niya ang isang bagong plano, mas matibay at mas matatag, napapalit sa pansamantalang pag-angat na ibinigay ng paggastos sa digmaan. Ang tono niya ay hindi parang sumusuporta sa kasalukuyang kalagayan. Parang may nagbababala ng panganib ang dating niya. Hindi lahat sumang-ayon sa kanila. Kaya dito nagsimula ang drama. Doon mismo, sa parehong forum, may ibang matataas na opisyal na tumutol. Sinubukang bawasan ang bigat ng kanilang mga alalahanin at manatili sa linya ng partido. Una ay si Kremlin Finance Minister Anton Silvanov, isa pang mahalagang miyembro ng economic team ni Putin. Siya ang taong nagbabantay sa badyet ng bansa, humahawak ng mga buwis at nagdedesisyon kung paano dapat gamitin ang pera. May mahabang karanasan si Silvanov sa larangan ng pananalapi. Nagsimula pa siya sa mga posisyon sa ministeryo noong dekada 90 at nakatutok siya sa pagbuo ng mga reserba para kayanin ang mga biglaang pagsubok. Layunin niyang panatilihing matatag ang ekonomiya kahit anong mangyari sa paligid. Kaya nang nagbigay ng babala si Reshetnikov, tumutol si Silvanov. Iginiit niya na inaasahan ang pagbagal at hindi ito nakakabahala. Sa pananaw niya, ang pagbagal ay wala namang kakaiba. Tinukoy niya ang bagong datos na nagpapakitang tumaas ang gross domestic product ng Rusya ng 1.5% sa unang buwan ng 2025. Mas mabagal na ngayon, pero may dahilan daw. Hindi magtatagal ang paglago noong digmaan at unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Naniniwala siyang mangyayari iyon, ngunit handa ang Rusya. Sabi ni Silvanov, may sapat ng reserba ang bansa para dito. Ayon sa kanya, binabago nila ang budget para unahin ang depensa dahil sa digmaan, habang pinamamahalaan pa rin ang iba pang bagay. Hindi rin lubos na sumang-ayon sina Herman Gref at Andrei Kostin sa mga babala ni na Maxim Reshetnikov at Elvira Nabiullina. Si Gref, na namumuno sa Sberbank, ay umamin na ang ekonomiya ay nahaharap sa tinatawag niyang perpektong bagyo. Tinukoy niya ang mataas na interest rates, tumataas na inflasyon, at malakas na rublo bilang pangunahing problema. Sabi niya, ito ay nagpapababa ng kita ng kumpanya at nagpapahirap sa pag-utang ng negosyo. Sabi ni Gref, masyadong malakas ang rublo at dapat mahigit $100 kada dolyar ang halaga nito, hindi tulad ng kasalukuyang 78. Sabi niya, makakatulong ito sa mga exporter at magpapagaan sa budget. Kinakagat niya ang mga salita, pilit aayusin ang sitwasyon. Si Kostin, Chief Executive Officer ng VTB Bank, ay gumamit ng ibang tono. Wala siyang nakitang senyales ng ganap na resesyon, pero ayon sa kanya, tila humihinto ang ekonomiya. Gumamit siya ng talinghaga tungkol sa panahon para pagaanin ang mensahe, ngunit inamin na pinapahirap ng mahal na utang ang mga negosyo. Ayon kay Kostin, ang gastos sa militar ang dahilan ng inflasyon at may mga industriyang nahihirapan dahil di nakakarating sa merkado ang produkto nila. Itinulak niya ang reforma at nagbabala na ang pagpapanatili ng hindi epektibong sektor ay magpapalala ng sitwasyon. Kahit di nila diretsyong tinanggi ang mga problema, sinubukan ni Gref at Kostin na iwasan ang pagkataranta sa usapan. Mas maingat sila sumagot. Ngunit hindi kasing taas ng kay Reshetnikov at Nabiullina ang kanilang pag-aalala. O baka naging maingat lang sila para hindi magalit si Putin. Naganap ang palitan sa mga panel at forum diskusyon
kung saan nagtatalo ang mga opisyal sa harap ng manonood. Nakakahiya ito para sa imahe ng Moscow dahil ang mga ganitong kaganapan ay dapat magpakita ng pagkakaisa at kumpiyansa. Sa halip, ipinakita nito ang pagkakahati, kung saan nagbabala ang ministro ng ekonomiya habang sinusubukan ng iba pang pinuno ng pananalapi na pakalmahin ang sitwasyon. Hindi lang tungkol sa mga numero ang tensyon, tungkol ito sa magkaibang mga layunin. Gusto ni Rozhetnikov na itulak ang paglago at iwasan ang resesyon. Mas nakatuon si Nebu Ulina, pinuno ng sentral na bangko, sa kontrol ng implasyon. Si Selunov naman, sa kabilang banda, ay sinusubukang panatilihing balanse ang budget habang patuloy na tumataas ang mga presyo at gastusin. Pero ang totoong issue sa likod ng lahat ng ito ay mas malaki. Tungkol ito sa kung ang planong pang-ekonomiya ni Putin ay talagang magtatagal pa. Ito ay pagkakabahagi na may malalim na bitak, hindi lang basta pagtatalo sa pulisya. Ang mga pampublikong pagtatalo ay nagpapakita ng malalim na bitak sa pamumuno ng grupong dapat sanay nagkakaisa. Para maintindihan ang halaga ng iba't ibang pananaw sa ekonomiya, dapat nating malaman ang tunay na kalagayan ng ekonomiya ng Rusya. Sa totoo lang, may bumabagsak na ekonomiya ang Kremlin sa kanilang mga kamay. Malaking problema ang implasyon, umaabot ito ng halos 10% nitong mga nakaraang panahon. Pinapalaki nito ang gastusin ng tao, mula pagkain hanggang bayarin sa kuryente at tubig. Nilalabanan ito ng sentral na bangko sa pamamagitan ng mataas na interest rates na umaabot ng halos 20% ngayong taon. Mataas pa rin ito kaya mahal ang pautang para sa negosyo at mamimili. Nagiging sanhi ito ng mabagal na pamumuhunan, paggastos, at paglago ng gross domestic product. Pagtataya sa 2025 ay 1-2% lang, malayo sa target ng gobyerno na 2.5%. Malaki ang ibinaba mula 4.3% noong 2000 at 24 na nagpapakitang humihina ang paggastos sa militar. Sa 2026, inaasahang 1.5% ang paglago at 6.8% ang inflation. Pero mangyayari lang ito kung mananatiling mahigpit ang mga polisiya. Nagsisimula na ring magbabala ang mga pangunahing bangko sa loob ng Rusya. Tingnan natin ang Spitterbank, ang pinakamalaking nagpapautang sa bansa. Nagbabala sila na bumabagal ang pamumuhunan dahil mataas ang interest rate at walang kasiguraduhan sa susunod na mangyayari. Nag-aalala silang baka mas dumami pa ang taong at negosyong hindi makabayad ng utang kung magpatuloy ito. Tulad ng maaari mong isipin, maaari itong magdulot ng matinding problema sa sistema ng pagbabangko. Ayon sa ilang eksperto, kung walang pagbabago, posibleng magkakrisis ang sistema sa loob ng 1 taon. Dumarami ngayon ang mga hindi nababayarang utang ng kumpanya at ng karaniwang tao. Direkta nang tinatamaan ng gastos sa digmaan at mga parusa ang mga bangko, hindi lang ang mga mamimili. Sa ilang industriya, tumaas ng 15% ang mga hindi nababayarang utang. Napapansin na rin ng ibang grupo ang mga problema. Kasama sa ulat ang mga pinondohan ng European Union na nagpapakitang mas mahina ang ekonomiya kaysa inaakala. Patuloy umaasa ang Rusya sa pag-export ng langis, pero nahihirapan na itong ibenta dahil sa price cap at boycott. Bumaba ng 20% ang kita sa langis sa unang bahagi ng 2025, kaya ginamit ng gobyerno ang ipon para punan ang kakulangan. Ang National Wealth Fund Savings Account ay nabawasan ng kalahati simula ng pananakop at bumaba sa dolyar. 166.8 bilyon noong Hulyo 2025 dahil mataas pa rin ang gastusin ng gobyerno at ang kakulangan ay nasa 3.8% ng gross domestic product. Mabilis na lumalaki ang pressure. Hindi aksidente ang mga problemang ito. Resulta ito ng pressure ng digmaan at kasunod na parusa. Ang gastusin sa militar ang nagpapanatili ng paglago ng ekonomiya ng Rusya. Ngayong taon, umabot ito sa 6% ng produksyon ng bansa. Siyempre, ang ganitong uri ng paggastos ay may kasamang mga epekto. Nagresulta ito sa pag-init ng ekonomiya, kung saan maraming manggagawa ang napunta sa mga trabaho sa militar o sa mga pabrika ng depensa. Kaya kakaunti na lang ang natitira para sa ibang sektor. Mababa ang unemployment sa 2.5%, pero ito'y dahil marami ang lumipat ng trabaho. Sa ibang industriya, tinaasan ang sahod ng 10% para mapanatili ang manggagawa. Pero may mga problema rin ito. Kasi, ang ganitong pagtaas ng sahod ay nagtutulak ng presyo pataas, na lalo pang nagpapainit sa inflation. Kasabay nito, nahihirapan ang mga negosyo na makasabay. Hindi nila makuha ang mga piyesa o teknolohiya na dati nilang inaangkat mula sa kanluran, kaya hindi na kasing epektibo ang operasyon ng mga pabrika gaya ng dati. Sa unang kalahati ng 2025 tumaas lang
ng 2% ang produksyon ng industriya, na mababa para sa isang bansang nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Para mapunan ng kakulangan, nagsimulang mag-angkat ng mas marami ang Rusya, pero dahil dito, nabawasan din ang kanilang ipon na dayuhang pera. Kaya habang nagsasalita ang gobyerno na parang maayos ang lahat, nanginginig naman talaga ang ekonomiya. Ang mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga matataas na opisyal tulad nina Roshchetnikov, Nabu Ulina at Silounov ay hindi lang basta magkakaibang opinyon. Ipinapakita nito ang tunay na bitak sa sistema, kung saan ang pagtutulak para sa digmaan ay nagsisimula ng sumalungat sa pangangailangang panatilihing matatag ang mga bagay-bagay. Mas marami na ngayong nananawagan ng mas malalalim na pagbabago. Kung titingnan pa sa labas ng kaganapang ito, may mas marami pang palatandaan na ang panloob na bilog ni Putin ay nagsisimula ng mabasag. Hindi lang ito usaping pang-ekonomiya. May ilang mga ministro na tahimik na tumututol. Kahit na banayad lang, may ilang ministro na nagsimulang magbigay ng pahiwatig tungkol sa mga problema sa kanilang sariling mga departamento. Halimbawa, nagbabala ang mga opisyal ng transportasyon na nasisira na ang mga kalsada at riles dahil kulang sila sa pondo. Hindi ito nagustuhan ni Putin. Sinasabi ng mga leader ng rehiyon na masyadong kapos ang mga budget para ayusin ang mga pangunahing infrastruktura. Ang brownout at pagtaas ng presyo ng kuryente ay nagdagdag ng pressure. Ayon sa mga ulat ng Stockholm International Peace Research Institute at pag-aaral ng European Union, lumalala ang pagkadismaya sa hanay ng mga elite. Ayon sa ulat, may lihim na pagpupulong ang mga leader ng negosyo para hikayatin ang pagbabago sa pulisya ng gobyerno dahil apektado ang kanilang kita sa mga parusa. Ayon sa ilang ulat, umaabot sa 35.7% ng produksyon ng bansa ang tagong pagkalugi. Isang napakalaking halaga. Hindi lang mga leader, pati karaniwang tao, nahahati dahil sa digmaan. Ayon sa mga survey, dumarami ang mga Ruso na nagtatanong kung sulit ang digmaan sa kapalit nitong halaga. Sa ngayon, mas mahirap ang araw-araw na buhay at mas mahigpit ang pera. Lahat ng ito ay nangyayari kasabay ng sunod-sunod na paglilinis at lumalalang kawalang tatag sa pamunuan ng Rusya. Noong Mayo 2000, at 24 inalis ni Putin si Sergei Shoigu bilang ministro ng depensa at inalog ang mga mahalagang posisyon. Hindi naman tuluyang iniwan si Shoigu. Nailipat siya bilang kalihim ng Security Council pero hindi ganoon kaswerte ang ilang deputy niya. Sunod-sunod na inaresto ang hindi bababa sa 6 na mataas na opisyal ng militar simula huling Abril 2000 at 24 dahil sa panunuhol at maling pamamahala. Isa pa sa kanila, si Timur Ivanov, isang deputy defense minister, ay inakusahan ng pagtanggap ng milyong halaga ng suhol. Isa pa, si Yuri Kuznetsov ay nahuli na may mga tambak na pera at ginto na itinago na nagpapakita kung gaano kalaki talaga ang problema ng korupsyon. Hindi pa dito natapos ang paglilinis dahil nadagdag pa sina Ivan Popolovsky, Grigory Zorin at mga general na sina Vadim Shemerin at Vladimir Vertiletsky sa listahan. Umabot ito sa regional na politika. Mga gobernador at lokal na opisyal tulad ni dating Deputy Maxim Igorov ay tinanggal o inaresto. Nagdulot ito ng matinding takot sa pamahalaan. Nagpatuloy ang pag-aresto hanggang huling 2,000 at 24 kabilang ang pagkakaaresto kay Major General Mirza Mirzayev noong Nobyembre. Noong panahong iyon, higit 10 general at matataas na opisyal ang kinasuhan ng pandaraya o korupsyon. At tila hindi pa iyon sapat. Nagkaroon pa ng sunod-sunod na kakaibang pagkamatay sa mga elite na lalong nagpagulo sa mga nasa itaas. Simula nang lumala ang digmaan, sunod-sunod na namatay ang mga kilalang personalidad sa misteryosong paraan. Isa sa pinaka-nakagugulat ay si Roman Starovoyt, dating kalihim ng transportasyon. Natagpuan siyang patay sa loob ng kanyang sasakyan dahil sa tama ng bala ilang oras lang matapos siyang tanggalin ni Putin noong Hulyo ng taong ito. Ayon sa autoridad, pagpapakamatay ito, pero maraming tanong dahil sa timing. Sa halos parehong panahon, si Andrei Bedilov, isang vice-presidente sa kumpanyang Transneft na pag-aari ng estado na namamahala sa oil pipeline, ay nahulog mula sa bintana ng kanyang apartment sa Moscow na nagdagdag sa dumaraming listahan ng mga kahalintulad na insidente. Nagiging pattern na ang kakaibang pagkamatay ng mga matataas na executive at opisyal. Noong Marso 2000 at 24 natagpuang patay si Vitaly Robertis, vice-presidente ng Lukoil, sa kanyang opisina ng walang opisyal na sanhi. Ayon sa iba, nagsimula ito nang bumagsak ang eroplano noong 2000 at 23 na ikinasawi ni Yevgeny Prigozhin, pero tuloy pa rin ang mga namamatay mula noon. Pumanaw si Irina Podnosova, mataas na hukom at dating kaklase ni Putin, noong 2000 at 25
dahil sa umano'y karamdaman. Bagamat may bulong-bulungan ng masamang balak, may mga kaso rin ng mga oligarko at negosyante na namatay sa kakaibang paraan. May ilan na nagbigti at iba namatay sa misteryosong aksidente na walang paliwanag. 13 mataas na opisyal at ehekutibo ang namatay sa ganitong paraan mula nang magsimula ang digmaan. Napakalaking bilang niyan para sa mga misteryosong pagkamatay. Dahil dito, nabuo ang nakakakilabot na atmosfera kung saan ramdam ng maraming elite na palagi silang nanganganib kahit gaano pa sila katapat. Kaya makikita mo, hindi na lang ito tungkol sa ekonomiya. May lumalaking takot sa paligid ni Putin. Ginagawa ang paglilinis para magpakita ng lakas at linisin ang hanay, pero nagpapakita rin ito ng paranoia sa itaas. Inaasahan ang mga opisyal na sumunod agad at palaganapin na panalo ang Russia sa lahat. Mahigpit na pinaparusahan ang anumang paglihis, tulad ng pag-aresto, pagbaba ng ranggo o defenestration. Gayunpaman, nagsalita pa rin si Reshetnikov. Bakit niya iyon ginawa? Ayon sa ilan, ito ay dahil sa pressure mula sa elite na negosyante na gustong maiwasan ang pagbagsak dahil bumaba ng 20% ang kita sa non-defense sectors. May iba namang naniniwala na sinusubukan niyang protektahan ang sarili niya sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa realidad bago pa mahuli ang lahat, lalo na ngayong bumabagal ang paglago. O baka totoo ang kanyang pag-aalala na pabagsak ang ekonomiya dahil ayon sa forecast, mananatiling stagnant ito kung hindi bababaan ang rates. Ipinapakita nito na tumataas ang halaga ng katapatan at hindi lahat handang magbayad nito agad. Lalo nangamba ang mga elite. Ang iba tumatakas ng bansa o nagtatago ng ari-arian habang bilyon-bilyong pera ang inilalabas kahit may kontrol. Ang paglilingkod kay Putin ay palaging maingat, pero ngayon mas delikado na ito. Inaasahan sa mga opisyal ng gobyerno na ulitin ang positibong mensahe ng Kremlin kahit taliwas sa totoong nangyayari. Kaya naman namumukod tangi ang sandaling ito kay Reshetnikov. Hindi lang ito basta hindi pagkakasundo. Unti-unti nitong pinapahina ang pundasyon ng pamumuno ni Putin na nakabatay sa ideya na ang kanyang pamumuno ay matatag, nagkakaisa at matibay. Sa mahigit 20 taon, pinakita ni Putin na siya ang nag-uugnay sa bansa at sinusunod ng lahat ang kanyang direksyon. Ipinapakita ng mga ganitong pampublikong hindi pagkakasundo na nababasag na ang imaheng iyon at hindi pala ganoon kalakas ang ekonomiya. Dahil sa labis na paggastos para sa digmaan, napilitan ang ekonomiya. Nagdulot ito ng implasyon at matinding kakulangan sa manggagawa. Kasalukuyan, may kulang na 2 milyong manggagawa sa pangunahing sektor. Ipinapakita ng ganitong problema ang hindi pagkakasundo ng mga pinuno ng bansa. Ang mga desisyong pang-ekonomiya ay nauuwi sa pagtatalo kung dapat ituloy ang digmaan na kumakain ng mahigit 10 trilyong rubles taon-taon. Ipinapakita nitong hindi sapat ang takot para patahimikin ang mga tao magpakailanman. Noong kalagitnaan ng 2025, lumabas sa survey na 40% ng mga Ruso ay nawawalan ng tiwala sa digmaan, senyales ng posibleng higit pang bitak. Kung hindi mapanatili ni Putin ang pagkakaisa ng mga ministro sa isyung pang-ekonomiya, paano pa niya mapag-iisa ang buong bansa? Iyan ang tanong na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng kapangyarihan sa Moscow. Nakaraos ang rehimen noon, pero bawat bitak ay lalong nagpapahina sa kanilang panangga. Ang mga elitista sa negosyo ay nagsisitakas o nagtatago ng mga ari-arian sa ibang bansa at bilyon-bilyong halaga ang lumalabas kahit may mga kontrol na ito. Patuloy ang brain drain na halos 1 milyong biyasang manggagawa ang umalis simula noong 2022. Ang internasyonal na presyon gaya ng mas mahigpit na parusa sa langis at gas ay patuloy na nagpapababa ng kita. Inaasahang bababa pa ng 10% ang maliit na kita ng Rusya sa 2026. Malaki ang naging kapalit ng digmaan para sa Rusya. Hindi lang buhay at pera, kundi pati ang tiwala sa kanilang sistema. Habang dumarami ang opisyal na nakakakita ng pagbabago, lumalakas din ang pagtutol. Mula sa tahimik na paglapit hanggang matapang na pahayag. Ngayon, huwag mo akong intindihin ng mali. Hindi pa ito ang katapusan ng Kremlin. Pero maaring ito na ang simula ng malaking pagbagsak. Ang alamat ng malakas na pinuno ay unti-unting nawawala dahil sa bigat ng mga panloob na hamon na ito. At kung ano ang susunod na mangyayari ay maaring magbago sa Russia at sa posisyon nito sa mundo. Ang lumalaking pagkabahala ng elite at mga problemang pang-ekonomiya ay maaaring magdulot ng mahihirap na desisyon tulad ng pagbawas ng ambisyon o pagharap sa mas malaking panganib ng kaguluhan. Sa ngayon, paalala ang mga salita ni Reshetnikov na may hangganan ang katatagan kahit ng pinakakontroladong sistema.